Madami na akong napuntang lugar gamit lang ang bike. Pero ito na ata ang pinakamataas at pinakamahirap kong pinadyak sa buong buhay ko bilang siklista. Di maputulang ka ng kadena. Hindi biro. Ito ang kwento. 3 linggo bago ang ride, naghahanap na ako ng pwede kong makakasama sa pag-akyat dito sa Baguio. Inaya ko ang mga tropa na alam kung kaya nila at mas malakas kumpara sa akin. Isa itong masaya at nakakapagod na hamon para sa akin. Dahil papadyak kami mula sa bayan ng kuya po hanggang Baguio City. Alas 2 ng madaling araw gumising na ako para maghanda at magluto ng almusal na aming kakainin bago kami magbisikleta. Eksaktong alas 4 naman nung umalis kami sa aming bahay na may baong pagkain, lakas ng loob at determinasyon na tapusin. So guys, ride out 4 AM. 4 AM papuntang Baguio. Antay natin ay tingnan natin sa 7-Eleven kung andyan na. Ayun, so. Tara. Bago pa ang araw na to, planado na at napaghandaan na ang mga bagay na dapat naming dalhin at mga ruta na posible naming madaanan nang walang problema. Long weekend sa mga araw na to at marami sa aming mga siklista ang may mga kanya-kanyang ruta na pupuntahan at isa na nga siguro dito ang pag-ahon sa Baguio. Ilan nga sila kuyang aming mga naging kasabay sa pag-ahon. AM, nasa Pusurubyo pa lang kami. Siguro makarating tayo dun mga 11. Panandali ang nawala ang pagod ko nang makita ko ang sikat na arko ng La Union. Sa pagkakaalam ko kasi, senyalis na ito na malapit na dahil ang mga kasunod na bahay na nito ay parte na ng Benguet. Mamaya ka na mag-Mayday, magagalit si mama mo. Ayun. Kaway ka muna, Karod. Kape lang sa umaga. Good morning mga idol. Paglagpas namin dito, pinatikim muna kami ng magagandang tanawin at mahabang lusong. Pero ang hindi ko alam, senyalis na pala yan sa nag-aantay ng matarik at mahabang ahunan sa susunod na mga bayan. What if gumala tayo? Ganda rito! Ay, kaya mo pa. Lo, tanong mo. Kaya nyo ba? Ha? Kaya nyo ba? Ha? Bigyan kami kalalanin, kaya namin ubuhin. Ano kang alalanin? Ang daming bus. Kaya kasan! Gagi, balikan natin to! Lahat pala, noon pa ako nag-bike dito eh.
Kay Jory lang sumpa ngayong araw. Pagdating namin sa Rotary, nagpahinga kami at kumain dito sa tabi ng kainan sa Tuba Benguet. Dito nga malinaw na makikita ang mga inahon mula kanina. Pero sa ganda ng tanawin at sa malamig na klima, panandali ang nawala ang mga pagod namin sa pag-akyat. Doon po kami galing sa baba. Kung nakikita nyo po yung mga... Yan. Papunta kami ngayon doon sa taas. Shoutout mga idol. Shout out sa'yo, idol! At maya-maya, nagpatuloy na din kami sa pag-ahon. Dito pa to, walang recover. Kaya tamad na ako. Sa mga oras na to, dito na ako napanghinaan at nawalan ng pag-asa na matatapos ko pa. Pinipilit kong labanan lahat ng pagod at kirot ng binti para lang makapunta sa pinaka-goal namin. Nang biglang nagkaroon pa ng aberya. Sa sobrang kunat ng ahon, hindi na din nakayanan ng aking kadena at napigtas nga ito. Samot-saring emosyon na ang naramdaman. Ang mahirap pa nito, napakalayo pa ng Baguio City dito sa lokasyon namin kung lalakarin. Sa puntong to may dalawang paraan na lang. Una ay ang pagsakay na lang at sa taas na lang ito ay pagawa. Pangalawa ay ang gawan ng paraan para maayos. Kung ako lang ang masusunod, mas gusto kong isakay na lang ang bike sa jeep. Pero ang aking kasama ay hindi papayag na gawin ito at ayaw ko din naman na iwan siya dito. Kahit pinilit naming ayusin at gawan ng paraan at laking pasasalamat ko na ayos pa namin ulit ito. Sa dami nga ng ahon at aberya ay nagawa pa rin naming matapos. Nakarating kami sa Baguio gamit ang aming bisikleta at pisikal na lakas. Isang nakaka-proud na pangyayari na aking nasubukan. Salamat sa mga tropang hintay iniwan at pinabayaan sa mga oras na kailangan. Hindi lang ito simpleng paglalakbay gamit ang bisikleta. Isa itong pangpalakas ng pisikal, sukatan ng pasensya, determinasyon at pagpapatibay ng pagkakaibigan. Sa bandang huli, nakauwi kami ng ligtas at magkakasama na may mga bagong aral at karanasan na dala.